Yung best friend niya, hindi ko po namalayan na nahulog na yung loob sa akin. Dear Madam, itago niyo na lang po ako sa pangalan Jobel. Isa po ako ngayon sa mga taga-subaybay niyo sa mga tarot reading niyo po. Humanga po ako ng lubos dahil po halos lahat ng reading niyo, halos sa earth sign, ay halos nakaka-resonate po ako. Dahil ako po ay isang earth sign, Capricorn. Kaya dumudulog po ako sa inyo ngayon dahil alam ko po na matutulungan niyo ako at makakakuha ako sa inyo ng gabay at advice. Uumpisahan ko po ang kwento ko. Last 2022 po, nagkaroon po ako ng boyfriend na itago niyo na lang po sa pangalang Dwayne. Pangatlo ko po siya na naging boyfriend. Sa lahat po ng mga naging past ko po ay masasabi ko na siya ang maituturing kong greatest love ko. Dahil sa kanya ko binuhos lahat ng oras, panahon at pagmamahal ko. Umabot po ang relasyon namin na halos 1 taon mahigit. Wala po kami naging problema. Dahil tingin ko po, compatible kami sa isa't isa. Isa po siyang fire sign, Leo. Nagkakasundo po kami sa lahat ng bagay, mapalugar man o mga hobby na ginagawa. Family-oriented po ako at siya naman po ay punong-puno ng pangarap sa buhay. Sinusuportahan po namin ang isa't isa pagdating sa mga kagustuhan at pangarap namin sa buhay. Hanggang sa akala ko po, Madam, okay na ang flow ng relasyon namin. Dahil compatible po kami at maituturing kong itinadhana na siya sa akin. Ngunit nung nagsama po kami, doon na po kami sinubok ng panahon. Madam, hindi ko siya sinukuan. Maabot niya yung pangarap niya. Dahil gusto ko, ako yung unang tao na makikita niya at mararamdaman niya na sumusuporta sa kanya. Ngunit di ko namamalayan, ako na pala yung unti-unting nauubos sapagkat doon na ako nahirapan sa kanya sa mga bad sides niya. Pero masasabi ko na kahit na ganon, pinili ko pa din manatili sa kanya sa kabila ng lahat ng pagtitiis ko dahil mahal na mahal ko siya. Gusto niya makaalis ng bansa, Madam, at magbarko. Alam ko na kahit na alam kong matatalo ako, sumugal ako. Nagawa ko mangutang, Madam. Matulungan lang siya sa pag-alis niya. Pero hindi ko yun sinabi sa kanya dahil ayoko magalit siya. Gumagawa ako ng paraan nang ako lang ang nakakaalam dahil alam kong hindi siya papayag sa ginagawa ko. Dahil mahal ko siya, nagawa ko gawin, itago yon para matulungan lang siya sa pangarap niya. Ngunit Madam, may best friend na palagi ko nakakausap at nahihingan ko ng payo sa tuwing nahihirapan na ako sa boyfriend ko. Doon ko na ilalabas lahat ng sama ng loob ko. Lalaki po pala yung best friend niya. Para sa akin po, Madam, wala po akong intensyon sa kaibigan niya kundi ilabas yung nararamdaman ko. Dahil siya lang nakakakilala sa boyfriend ko, kaya may tiwala po ako sa kanya. At alam ko na kahit papano ay matutulungan niya ako. Hanggang sa tumagal ng ganon, Madam. Sa tuwing hinahanap ko yung boyfriend ko o nahihirapan ako sa kanya, doon ako naglalabas ng sama ng loob sa best friend niya.
Pero sa di inaasahan pagkakataon, yung best friend niya, hindi ko po namalayan na nahulog na yung loob sa akin. Nagulat po ako at hindi ko po alam ang gagawin ko kung sasabihin ko po nung time na yon sa boyfriend ko. Pero madam, ilang araw po ako di pinapatulog ng konsensya ko. Kaya kinausap ko po ang boyfriend ko para aminin sa kanya na yung best friend niya ay nagkagusto sa akin. Sobrang sakit lang madam sa part ko na sa isang pagsubok at pagkakamali ko lang ay nagawa akong iwan ng boyfriend ko at isuko. Alam ko madam na nasaktan ko siya. Pero alam ko po sa sarili ko na minahal ko siya at di ko siya magagawang lokohin. Kaya sinabi ko sa kanya yung feelings ng best friend niya dahil di niya po deserve yung ganong klase ng kaibigan. Isa pa po, mahal ko siya, madam. Kaya sinabi ko yun sa kanya. Subalit madam, nagawa niya pa din ako iwan dahil pati sa akin nawalan na siya ng tiwala at wala na daw siyang peace of mind. Kaya po madam, sa pakikipaghiwalay niya, kahit masakit sa akin, ay pinalaya ko siya. May 4, 2024 po kami naghiwalay and until now, wala pa din po kami communication dalawa. Halos 4 months na po kaming hiwalay. Alam ko madam, mahal niya ako. Pero bakit habang tumatagal ay kaya niya akong mawala? Ganon-ganon na lang po ba yun? Ang gusto ko lang po ay sana ma-realize niya kung mahal niya ako ay dapat ipaglaban niya ako. Kaya hindi ko na din po siya hinabol. Ngunit nahihirapan po ako. Dahil di ko po alam gagawin ko kung tatanggapin ko na lang po ba o aasa po ako na baka isang araw ay matauhan siya na di ko magagawa yon sa kanya. Ngayon po ay nabalitaan ko madam na paalis na siya ng bansa. Hinihiling ko sana na bago man lang siya umalis ay magkaroon man lang kami ng closure dalawa. Dahil masasabi ko po na wala po kaming magandang hiwalayan at magmula noon ay hindi na kami nag-usap pa. Kaya gusto ko po malaman kung ano na po nararamdaman niya ngayon. Kung mahal niya pa po ba ako. Bakit ganun kadali niya po ako isuko at iwan? Samantalang ako po ay hanggang ngayon ay nagsasuffer pa din sa nangyari. Halos araw-araw po hindi pa din po ako makatulog. Nahihirapan po ako dahil meron pong part sa puso ko na nararamdaman ko nasasaktan din siya. Kaya po madam, sana po mapili nyo ang aking kwento at matulungan nyo. Maraming salamat po. Hello guys, hello mga kapiksi. Welcome back sa ating channel Pinoy Pixie Tarot. And andito naman tayo sa another episode ng ating kwentong kapiksi. Episode 12 mga kapiksi. And thank you so much kay Kapiksi Jobel for sharing your kwento sa atin. And right now is babasahan natin ikaw ng reading para makita natin yung energy mo between you and your specific person. Gagamit tayo ng True Love Spread, and habang binabasa natin yung spread nyo is sasabayan na rin natin yung pagbibigay ng advice sa iyo, kapiksi. Sa mga kapiksi natin na nanonood ng ating kwentong series na kapiksi, kwentong kapiksi na series, if nakaka-relate kayo sa story ni Kapiksi Jobel and kung meron kayong advice or may ipapayo sa kanya, mag-comment din kayo dito sa video na to. Please take note na medyo maging sensitive lang tayo guys, because these are real people sharing their real stories.
And kailangan talaga nila ng advice, mga kapiksi, para medyo mahimasmasan sila. So, tingnan natin, no? Shuffle ko to. Hanapin ko yung energy mo. Energy nyo, Miss Ninya. So, ito agad, yung love spread. So, ito yung energy mo, Miss Ninya. Nasa akin yung totoong birthday and totoong name ni Miss Jobel. Or Kapiksi Jobel at ng kanyang partner o specific person. So, yung unang card natin, ito yung feelings or nararamdaman ni Kapiksi Jobel. Ito yung nararamdaman mo sa relationship. Nalulunod ka na, no? Nalulunod ka na sa pagmamahal mo dun sa specific person mo na para kang nasa kumunoy, Kapiksi. Alam mo yung kumunoy? Quicksand, di ba? Yung quicksand, unti-unti kang kinakain hanggang sa una, pwede ka pang makawala. Pero pag tumagal ka ng tumagal dyan sa quicksand na yan, unti-unti kang kinakain hanggang sa tuluyan ka ng mawala. So, ganun yung nangyayari sa'yo right now, Kapiksi Jobel. Dahil dyan sa relationship mo, masyado ka nang kinakain ng emosyon mo. Logical, wala na sa'yo. No? Hindi mo na nakikita yung logical sense ng mga bagay na nangyayari sa'yo. Pero, you are being too emotional right now. And yung pagiging emotional, yan yung sabihin natin papatay sa'yo, no, dyan sa relationship. Kasi yung relationship, hindi yan puro emotions. Sinasabayan niya ng isip. Actually, yung isip natin nasa taas, di ba? Yung isip natin nasa tuktok, nasa utak natin, yung puso nandito sa chest natin, di ba? So, mas mataas yung puso, yung isip kasi dun sa puso. And even if sabihin natin na mahal natin or whatever, kailangan ginagamitan pa rin natin ng utak, hindi puro puso. Because eventually, kapag kinain ka nitong emosyon mo, malulunod ka dyan. And sabi ko nga sa'yo, parang ikaw din yung papatay sa sarili mo, Kapiksi Jobel, kapag hinayaan mo na kainin ka ng emosyon. Kasi yung emosyon mo, puro nega ngayon. Dahil puro nega din yung nangyayari dun sa relationship mo. In short, right now, wala ka sa katinuan, okay? Wala ka sa katinuan ng pag-iisip kasi puro emosyon yung pinaiiral mo, Kapiksi Jobel, and hindi yan makakatulong sa'yo and hindi rin yan makakabuti sa relationship mo. This card represents your lover. Ito yung nagre-represent ng lover mo. Masaya siya. Para sa kanya, winner siya. Masaya siya na naghiwalay kayo. Masaya siya na parang nagtagumpay siya, no? Actually, I'm sensing na itong person mo parang matagal niya nang gustong makipaghiwalay sa'yo, especially na gusto niyang mangibang bansa or gusto niyang magbarko. Pero natali siya nung nagsama kayo. And nung sinabi mo sa kanya yung situation mo about dun sa best friend niya na nagkakagusto sa iyo, yung best friend niya, ginamit niya yun na dahilan para makalaya sa iyo. So, it's an excuse for him para makabitaw dun sa relationship. And feeling niya nabunutan siya ng tinik. So, in short, para sa kanya, isa kang tinik na nagiging balakid dun sa growth niya, nagiging balakid dun sa mga personal goals niya. Pwedeng mahal ka ng person mo, pero mas mahal niya yung sarili niya and mas mahal niya yung ambisyon niya, and it's not going to stop him. Actually, kahit na, let's say for example, hindi kayo naghiwalay ng person mo, pero hindi kayo naghiwalay dahil dun sa best friend mo, or kahit wala yung best friend mo, or best friend niya pala, kahit wala yung best friend niya dun sa picture, makikipaghiwalay pa rin itong person mo kasi hindi siya papayag na magkaroon ng balakid dun sa kanyang pagsakay sa barko. So, hindi ka priority ng person mo. Mas priority niya yung sarili niya at saka yung personal goal niya. So, yung connection card, ito, nakahang. Ikaw ito, nakalambitin, nakahang. In short, hindi mo alam yung gagawin mo. And, hindi ka makapag-decide kasi parang palaging siya yung iniisip mo, palaging siya yung inuuna mo, palaging kapakanan niya. What about you?
'Di ba? Parang hindi mo mahal yung sarili mo right now. You don't care about yourself. Yung validation mo sa sarili mo is inaantay mo lang siya. Kung mahal ka niya, you will feel better. If he doesn't love you, hindi okay yung pakiramdam mo. Nagets mo ba? So, ibig sabihin, yung pakiramdam mo nakasalalay dun sa nag-iisang person na yon. Dahil hindi ka niya tinatrato ng maayos, you feel like a crap. Feeling mo basura ka, feeling mo wala kang kwenta, feeling mo you're not good enough, feeling mo katapusan na ng mundo kasi nakasalalay ka sa kanya, nakadepende ka sa kanya masyado, especially na iniwan ka na niya pero hindi ka pa nakaka-move on, no? You don't really feel good about yourself, nakahang ka. So, yeah. And which is not good because what if hindi na siya bumalik? What if wala na talaga siya, 'di ba? So, habang buhay ka na lang bang ganyan? You don't deserve that, 'di ba? So, dapat ikaw yung inuuna mo yung sarili mo, hindi yung person mo, okay? Nagets mo ba? Sana naintindihan mo. And yung next card natin is nagre-represent ng strength ng relationship nyo. New beginning ito, pero this is more on money. And this is your person. Gusto niya magsimula ng bago sa buhay niya para sa kanyang financial growth, para sa kanyang physical growth, para sa kanyang growth and development sa physical world, no? And hindi ka kasama dito sa pangarap na to, okay? Hindi ka kasama dito sa pangarap na to. Ito yung more on pangarap niya sa buhay. And parang sinasabi din dito na ikaw din dapat mag-focus ka sa sarili mo. Kasi kung yung person mo nagmo-move on para mag-focus dun sa personal goals niya at hindi ka kasama dun, paano ka? 'Di ba? So, hahayaan mo na lang ba na siya nagmo-move on na, siya gumaganda na yung buhay, siya nakakasakay na ng barko, ikaw nagmumukmuk pa, ikaw naka-attach pa sa kanya, ikaw hindi ka pa naka-move on, ikaw, 'di ba? So, you have to focus on yourself and start anew. That's the only way kasi yung person mo naka-move on na, kapiksi, and walang makakapigil sa kanya para magtagumpay, not even you. Kahit magngangal-ngal ka sa harap niya, kahit magmumukmuk ka, hindi yan babalik sa'yo, okay? Kasi ang focus niya is yung sarili niya and maabot niya yung mga pangarap niya sa buhay. And yung weakness ng relationship nyo, ang weakness ng relationship nyo is ikaw, yung sobrang init, no? Sobrang init ng pagmamahal mo sa kanya na napapasok siya, which is hindi rin maganda, okay? So, dapat tamang balanse lang. Kasi, give ka ng give sa kanya na to the point na natitake for granted ka na niya. So, you shouldn't give too much. I mean, okay lang na magbigay as long as binibigyan mo din yung sarili mo. And if it's unconditional, hindi ka mag-expect ng something in return. In your case, hindi siya unconditional, okay? Kasi kahit nasabihin mo na mahal mo siya, gagawin mo ang lahat para sa kanya, still you are expecting something in return from them. Nag-expect ka ng something in return from him, 'di ba? So hindi siya unconditional na matatawag. Ginagawa mo yun sa kanya para suklian ka niya ng same amount of love, okay? Which is, in your case, sabi ko nga sa'yo, hindi ka priority ng person mo. Ang priority niya is yung sarili niya and yung sarili niyang tagumpay. And isa sa ang weakness ng relationship nyo is yung sobrang pagmamahal mo sa kanya. To the point na sobrang nainitan na siya and sobrang nasakal din itong person mo. Kaya yung, again, ginamit niyang excuse yung kanyang best friend para makipaghiwalay sa'yo. And hindi lang yun dahil sa magkakaroon siya ng peace of mind or something, pero excuse niya yun para maka-escape. So, binigyan mo siya ng reason para tuluyan kang layuan, kapiksi. Okay? And identifies if this relationship can be successful. May chance naman,
pero sobrang liit. May chance na may feelings pa siya sa'yo. And yung feelings mo sa kanya, given na yun. Obvious naman, lunod na lunod ka na sa kanya. Pero yung feelings niya sa'yo, sobrang katiteng, kapiksi. Pwede itong mag-reconnect sa'yo, pero pag nag-reconnect ito sa'yo, hindi kanya bibigyan ng false hope, no? Pwedeng mangumusta lang, ganyan, pero hindi kanya kukumustahin as in para makipagbalikan or para kausapin ka na magkaayos ulit kayo or what. Hindi ganun, okay? Pwedeng may feelings pa siya, guilty feelings, no? Pwedeng guilty feelings. Actually, hindi ko nga nararamdaman masyado sa kanya yung guilty feelings din, no? Kasi nakakuha siya ng magandang excuse para layuan ka. Pero, this person, hindi talaga maganda yung intention niya sa'yo. Sorry to say, Miss Jobel, pero hindi masyadong maganda yung intention sa'yo ng person mo. Pwedeng panandalian lang, short term, pero hindi pang long term. And yun yung reason kung bakit mabilis siyang bumitaw. Kasi yung mga tanong mo dito, wala kayong magandang hiwalayan, kung mahal niya pa po ba ako, this is definitely a no. Kapiksi Jobel, no? Mas mahal niya yung sarili niya, mas mahal niya yung ambisyon niya, kung ano yung nararamdaman niya ngayon. So yun na, sinabi ko na, kung ganun kadali niya po isuko at iwan, yes, ganun kadali. Actually, naghahanap na siya ng dahilan para iwanan ka. And yung pagsabi mo sa kanya is naging escape niya. Nabunutan siya ng tinek. So, parang blessing in disguise para sa kanya na nagkagusto sa'yo yung best friend niya and nagamit niya yun as excuse para iwanan ka. So, hindi talaga yung feelings pwedeng nandun, mababaw, sobrang babaw, walang kalaliman, walang sincerity, and kaya madali kanyang iwanan. So, that's already a closure para sa'yo, Miss Jobel. Huwag ka nang umasa. Ako na yung nagsasabi sa'yo, huwag ka nang umasa. Kasi hindi ka babalikan ito. Wala tong balak bumalik sa'yo. If ever, maghahanap ito ng another person para sa kanya. And, wala kayong closure. No, may closure kayo. Sinabi niya sa'yo na ayaw na niya kasi gusto niya magkaroon ng peace of mind. That's a closure. Hindi ka niya na kinokontak for 4 months. That's already a closure. Ginosted ka niya, ayaw ka niyang kausapin. That's already a closure, okay? Yan yung mga messages, subtle messages na ayoko na sa'yo, ayoko na ng relasyon na to, ayoko nang ituloy ito, I want to be free, I want to be on my own. So, yan. You really have to hear this, Miss Jobel, kasi ramdam na ramdam ko yung paghihirap mo dito sa relationship na to, and yan naman talaga yung lumabas dun sa cards mo. So you really have to hear it. Sometimes kahit gaano ka nega, kailangan nyo marinig para matanggap nyo. Ngayon, kung hindi nyo matatanggap yung energy ng reading nyo, kayo na yung bahala doon, kapiksi. But I don't sugarcoat, hindi ako nag-sugarcoat. Napakabata mo pa, anak. Kasi tanda mo lang yung anak ko, no? So, wag mong sayangin yung buhay mo. Babae ka pa naman. Wag mong sayangin yung buhay mo, yung oras mo, yung attention mo nang dahil lang sa isang lalaki. Ang dami-dami mo pang pwedeng gawin sa buhay. Ang layo-layo pa ng pwede mong marating sa buhay, nak. So, mag-focus ka sa sarili mo. Wag puro lalaki, wag puro jowa. Focus on yourself. Become a blooming flower, no? Alam mo yung bulaklak na nagbo-bloom, hindi mo na kailangang maghabol sa lalaki. Lalaki na yung kusang lalapit sa'yo. You will be very attractive to other people if you really just know how to love and respect yourself. So, para sa'yo, Miss Jobel, kapiksi Jobel, napakabata mo pa. And parang nanay ako na nagsasabi sa anak, kalimutan mo na yung mga lalaki na yan. Kalimutan mo yung pag-ibig. Napakabata mo pa, Diyos me. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Grow up. Glow up. Focus on yourself. And etong lalaki na to, kalimutan mo to kasi hindi to babalik sa'yo and wala itong magandang maibibigay sa'yo. Alright? So, sana naintindihan mo and I hope you understand. Lahat ito yung nasa reading mo. Sa lahat ng mga kapiksi natin na nakaka-resonate, if meron kayong advice kay Miss Jobel, comment down below. And sa lahat ng mga kapiksi natin na gusto ng free reading, free advice, and free feature dito sa ating YouTube channel, mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. By the way, hindi ako nag-sugarcoat sa mga readings.
kung negative, kung positive. Kung ano yung kailangan nyo marinig, yun yung sasabihin ko. Masaktan man kayo or hindi, dun lang tayo sa totoo. And dun lang din tayo sa makakatulong sa inyo. Alright? I hope this helps. Focus on your healing. Pwede ka makinig na ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal para mas mabilis kang maka-move on, Kapiksi. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye.